Sa lumang Pilipinas, may antas ng lipunan bago pa dumating ang Kastila. Ngunit hindi ito kasing simple ng mayaman at mahirap. Sa loob ng barangay, may dato na kinikilalang pinuno. Sa paligid niya umiikot ang ugnayan ng pamilya, serbisyo, kalakalan, pagtatanggol at utang na loob. Ang maharlika ay karaniwang iniuugnay sa mga taong may mataas na kalagayan sa lipunan. Sa ilang tala, sila ay may tungkuling militar o pandigma. Maaari silang sumama sa dato sa digmaan, pagtatanggol o mahahalagang gawain ng pamayanan. Ang timawa naman ay malayang tao. Hindi sila alipin at mayroon silang sariling karapatan. Sa ilang pamayanan, maaari silang magkaroon ng ari-arian, makilahok sa kalakalan at maglingkod sa dato sa ilang pagkakataon. Ang alipin ang pinakamadalas maling maintindihan. Hindi ito laging kapareho ng pagkaalipin sa modernong imahe. May mga alipin na nakatira sa sariling bahay, may pamilya at may obligasyong maglingkod dahil sa utang, parusa o minanang kalagayan. Mahalagang tandaan na iba-iba ang sistema depende sa lugar. Ang Tagalog, Bisaya at iba pang pangkat sa kapuluan ay may kani-kaniyang termino at kaugalian. Kaya ang maharlika, timawa, at alipin ay hindi lang simpleng ranggo. Sila ay bahagi ng mas malawak na sistema ng relasyon, tungkulin at kapangyarihan sa sinaunang barangay. Sa bawat kwentong ating binabalikan, hindi lang natin inaalala ang nakaraan, binubuhay natin ang kaalaman para sa susunod na henerasyon. Kung may natutunan ka kahit isang bagay lang, tulungan mo akong ipasa ito sa iba. I-follow mo ang page, i-like ang video at i-share mo ito para mas marami pa ang mamulat sa ating kasaysayan. Dahil ang kaalaman kapag ibinahagi, mas nagiging makapangyarihan.